Magandang umaga po. Magandang umaga naman ho. Ano ho yun? Ako po yung taga-Allied Electrical Services. May ginagawa ko rin sa kapitbahay nyo. Yung kanilang electrical installation. Baka konektado ho rito sa inyo. Dapat makita ko. Delikado. Baka magkaroon ng short. Tuloy ho kayo tuturo kasi niya instalasyon. Salamat po. Tama, electrician dito sa itaas. Oh. Back to back, break, 9. Wala ka naman sa Bayad. fitness eh. Bayad. 9 kada ulo. Sabi mo. Pete,aka na yung tape. Ang akit, sayong. Ang lakas ng loob. Di walang luhan tumulo. Mahirap nga yun eh. Hindi niya mailabas ang sama ng loob. Siya nga ano. Bakit hindi binubuksan ng atole, Emong? O ano, paring Jun. Hindi nyo ba alam? Ang matarote naman si Emong. Sabog daw ulo. Kawawa naman si Mang Emong. Sino kayang walang yaang bumaril sa kanya? Tama na yan. Huwag na natin pag-usapan niya. Mabuti pa, idalangin na lang natin ang kaluluwa niya. Isipin mo magkaroon ng kagalit si Emong, ang padrino, na walang ibang ginawa kundi ang tumulong sa tao. Alam mo, kapag may tinutulungan ka, magkakaroon ka ng kagalit. Ganyan ang buhay. Nahahati sa dalawang klase ng tao. Tada ko kapon pare. Ako, kuripot. Longgay! Sandali. Ano to naririnig ko na hindi ka raw nag-iiwan ng pondo ng gasolina? Ginagarahe mo tong chip, halos tuyo ng tangke.
Paano naman yung karelyebo mo? Paano niya malalabas tong jeep? Baka mamaya hanggang kanto lang, maubusan na ng gasolina. Hihinto na. Aling Sayong, bihira lang naman ho mangyayari ito eh. Ang totoo nga ho, ako nga ginugulangan ng mga kasama ko. Ikaw? Ikaw magugulangan? Naku, mas magulang ka pa dun sa palayang binibinhi eh. Himpait pa. Hindi na ho maulit, Aling Sayong. Talagang hindi na mauulit. At ikaw naman, Macau, ha? Ikaw, Utal. Pwede ba tigil-tigilan nyo na yung paghihingi ng balik kay Emong? Dahil kung yung kalokohan ninyo, pwede sa kanya, sa akin hindi ubra yan, ha? Baka kala ninyo, hindi ko alam. Yung kinikita ninyo, nauubos na dyan sa bukit na kanto. Minsan tuloy, iniisip ko eh. Baka biglaan na lang magkawalaan dito ang pyesa ng jeep eh. Yun po, hindi namin magagawa. Bakit hindi? Kung patayin mo kami ni Emong. Ayun. Kaya Emong natatakot kayo, pero sa akin hindi ano. Pero dyan kayo nagkakamali. Dahil pag ako naasar sa inyo, alam niyo gagawin ko, ha? Baka hindi kayo makadilat sa tama. Oh. Milagro, walang kibo sa Bisaya. Akala mo kung sino Santo Santito. May problema nga ako, Linchayong. Anong problema? Nabanggaw ko kagabi, nabasa ko yung headlight ko. Talagang malaking problema para sa'yo yan. Dahil babayaran mo yan. Cash. Ngayon din. Isa pa rin ho sa problema ko yan. Wala ho ako pang-boundary. Tagal lang tutugin yan. O, ano pa hinihintay nyo? Hala, pasado na! Donggay, ha? Di pa ako tapos sa'yo. Yes, ma'am. Tatlong beses na namin hong pinuntahan siya eh. Ni hindi man lang niya kami kinausap. Dapat ho, magdesisyon na kami. Kasi ho, 3 buwan na ho itong si Lily eh. Ano ka ba? Nakakahiya. Kahapon ho, nagpakasal na kami sa West. Bala ko na rin hong tumigil ng pag-aaral. Magpo-full time muna ako sa pagsisecurity. Hanggang sa makaipon ho na konti. Kasal na pala kayo eh. Ano pang may tutulong ko sa inyo? Ang gusto sana namin, makapagmano sa kanila. Alam mo namin na makikinig sa inyong tatay kapag kayong lumapit sa kanya. Balita ko, mahirap kausapin si Mang Hilario ngayon eh. Talagang masamang loob. Nag-isa ka nga namang anak tapos ang tanang ka pa. Masyado naman hong mahigpit. Na hindi ko nga ho madalaw si Lily eh. Ito ang gawin natin. Pumunta kayo kay Mang Hilario at hintayin niyo ako ron. Naku, hindi ho pwede eh. Baka kung anuhin ako ng tatay niya. O sige, umuwi muna kayo. At sa loob ng 1 oras, sumunod kayo kay Mang Hilario. Magandang umaga, Mang Emong. O, kamusta ang benta? Matuloy naman ho. Baka nga makaubos ako bago mananghali eh. Pinili ko ho ito para sa inyo. Salamat. Siya nga pala, kamusta ang tiyang mo? May lagnat pa ho eh, hindi pa makabangon. Sana gumaling siya kagad na makapunta siya sa pagkanta mo. Bakit ho? Hindi kayo manunood ng ninang? Bahala na. Anong bahala na? Gusto ko nandun kayo eh. Hindi, nagbibiro lang. Siya nga pala, pinabibigay siya ng ninang mo. Ah, ano ho ito? Damit, yan daw ang susuot mo sa pagkanta mo. Naku, maraming salamat. O, sige, Silina, alis muna ako at may lalakarin pa ako. O, sige ho, maraming salamat ha. Walang kwenta sa akin kung mabulok na sila sa impyerno. At huwag silang makakalakas ng loob. Eh, ipakita ang pagmumukha nila sa akin. Mga walang hiyang yan. Kapag hindi ko napigil ang aking sarili, Tayo ba yung nagtara? talagang maging kriminal pa ako. Oo, kami nga ho. Huwag kayo mag-alala. Mahala si Emong dyan. Iba kiliti nun.
Sana nga ho. Ay kinasasama ng loob ko. Lahat ng klase ng paghihirap, pagtitipid, ay ginawa naming mag-asawa para lamang maibigay sa amin kahit sa isang anak ang mga layaw niya sa buhay. Ang mabigyan siya ng magandang edukasyon para balang araw, pakinabangan niya. Yun naman hindi para sa amin, para sa kanya rin yun. Pero anong ginawa niya? Minahong ka, Hilario. Lahat naman ng tao kailangan lumagay sa estado. Tumigil na! Ang totoo, hindi mangyayari ang lahat ng yan kung hindi mo sinuway ang mga patakaran ko sa buhay. Alam mo ba kung ano nararamdaman ko ngayon? Ang pabaray ng tao! Pasensya ka na, Emong. Ayaw ko na ako naiisan eh. Wala sa akin yung Hilario. Naunawaan kong damdamin mo. Kaya lang ako naparito para si Bisyo na si Lilia ay nasa mabuting kalagayan. At nang hindi ka mag-alala. Ako? Mag-aalala? Hindi mangyayari yan. Sinabi ko na, kahit na sila'y mabulok sa impyerno, wala akong pakialam. Lalo na yung hampaslupang nuling na yan. Kahit na ako'y makapo pa sa tulod, hindi ko sila mapatatawad sa kawalang lang ginawa nila sa akin. Sobra ka naman, Hilarion! Para kay di isang tunay na ama. Bakit? Masama ba ang umibig at ibigin? Palibasa wala ka lang inintindi kundi ang pride mo. Masyado ka namang mamata ng kapwa mo. Yan tuloy yung nangyari sa'yo. Wala naman ako makita masama kay Luria. Bakit masyado mo siya inaalipusta? Ano? Ang ibig mo sabihin ako ba masama? Aba, iba na pala ang takbo ng mundo ngayon. Pakinggan mo muna ako, Hilario. Ang sabi mo, pagkatapos ng ginawang pagtanan ni Noring sa iyong anak, hindi na siya karapat-dapat sa iyong kalinga. Sa iyong pagmamahal. Hindi ko may aalis sa iyo yun. Pero sa palagay ko naman makakaraos din yung mga bata. Si Noring titigil muna sa pag-aaral at maghahanap ng trabaho. Si Lilia man gayon din, mamamasukan muna sa... Ano mo mamasukan? Magtatrabaho? Kailangan tapusin muna niya ang pag-aaral niya. Hindi. Pakinggan muna ako mabuti, Hilario. Si Lilia may isang kaibigan. Siya magbibigay ng trabaho sa kanya. Mataas ang sahod at ginawa pa sa katawan. Ang Laplaya Club ay isang maayos na... Laplaya? Laplaya Club? Aba! Hindi ako mapapayag yan! Ang Laplaya Club ay pugad ng mga babaeng mabababa ang lipad. Ang mga waitresses, puro pagil pair. Paano mo nalaman yan? Ha? Alam mo kahit na sino yan? Hindi ko alam yan! Tumigil ka! Ikaw ang tumigil! Away, sumutublo ka na, ha? Oo, huwag mo ako masurot-surot, ha? Ang mabait na asawa. Ang dakilang aman ng tahanan. Yan ang papel mo dito, hindi ba? Bilib naman ako. Ha? Naku, pagdadating ng opisina, pagod na pagod, pawisan-pawisan. Ako naman, alala. Naku, ano nangyari sa'yo? Papalitan ka pa ng damit, alisan ka ng pawis, ha? At yung mga pangaral mo sa amin, may pangaral ka ng pagtitipid. Tungkol sa pagtitipid, ha? Ngayon, yung pala pagtitipid na yon, yung pala ang ginagawa mo sa paglulusay mo sa lapla! May edukasyon ka ba, ha? Bakit? Anong edukasyon ang tinutukoy mo? Ha? Meron ba libro dun sa laplaya, ha? Meron ba libro dun? Doon mo ba ginagawa yung homework mo, ha? Homework saan? Sa pag-inom ba, ha? Sa pagka-table? Panonood ng ball? Yung ball na babae, yon! Pagkatapos ngayon ng panonood mo, dilasing ka na ngayon, ha? Lasing ka na! Dilalabas mo na yung babae! Dilalabas mo na, hindi ba? Minsan ko lang namang ginawa yun, eh. Ayun! Mukhang lumalakas ang talyer mo ngayon, Tol. Awa ng Diyos, Tol. Pero ang problema ko, mekaniko eh. Kulang ako sa mekaniko. Kabaligtaran na nangyari. Maraming trabaho, kulang ang gumagawa. Kabaligtaran naman dito. Maraming gumagawa pero kulang sa pera dahil sa kakabali ng mga driver. Araw-araw na ginawa ng Diyos, bali. Pambayad sa tubig, bali. Pambayad sa ilaw, bali. Pang-inom, bali. Lahat, bali. Anong kabaliktaran? Pareho rin sa talyer. Itong si Tony, hindi nakatatanggi sa mga mekaniko niya. At kung hindi ako marunong maghigpit, walang mangyayari sa buhay namin. Magkapatid nga. Eh, ba't kayo? Hindi naman kayo magkapatid, pero pareho kayong kuripot. Di ba, Tol? Ito, tama, Tol. Tama! Tito Emong ay bigay sa akin yung bola kasi daw babae ako, ayaw sa akin pairamin. Sino? Yung mga naglalaro ng basketball sa labas? Opo.
Hamot, kukunin natin yung bola. Tol, hindi na ako magtatagal. May importante pa akong lalakarin. Sige, tol. Hindi, magkita na lang tayo. Sige, Tol. Net, halika, kunin natin yung bola. Tuloy na ako, Chayong. Gagabihin ka ba ng uwi? Hindi siguro. Ay, naku, yung kapatid mo, hindi na mahagilap dito sa bahay. Laging may lakad. Kaya minsan... Alam mo ba, Chayong? Pati dun sa amin, balita ng taguring padrino. Kaya naman, wala araw lang gabi dyan sa kapatid mo. Hindi pang kandidato. Hindi marunong tumanggi. Hindi marunong tumanggi sa kaibigan o kahit sa mga kilala man lang. Minsan, gusto ko na magselos eh. Tigilan mo na ako. Isa ka rin ganyan eh. Kilala kita. Alam mo, Emong, sa'yo ko lang masasabi to. Awang-awa na ako kay Lando. Lahat na ng paraan ay nagawa niya. Nandong mangutang siya, magsanla. Dahil lahat ng naiipon namin ay naubos na. Mabuti na lang, meron pa kami nakuhan donor. Huwag ka mag-alala, Lita. Makakaraos din tayo. Kawawa naman si Orly. Napakabata pa niya. Kung may mangyari sa anak ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Laksan mo ang loob mo, Lita. Huwag mo isipin yun. Ngayon ka kailangan na yung anak. Kailangan magpakatatag ka. Tsaka, marami nang naoperahan ng ganyan. Nabubuhay ng normal. At natatandaan mo ba, Emong, may 4 na taon na ngayon. May nahuli si Lando na nagwa 1, 2, 3. Pasok sa munti, pero lumaya na. Kinasuhan niya si Lando. Sabi niya, kapatid daw niya ang asawa ko sa lahat ng kinikita niya nung araw. Nagharap siya ng demanda nung makalawa lang. Tiyak na hindi siya paniniwalaan. Wala namang masamang record si Sarento. Hindi yun eh. Pag under investigation ng itang pulis, hindi siya pwede mag-retire hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Kaya't pati retirement pay ni Lando ay nabibimbin. Yung pa namang kailangan namin ng pera at saka dumating ito. Anong pangalan ng nagrereklamo kay Sarento? Alam niyo ba kung ano atraso sa akin ng Sarento Quintiliano yan? Siya ang sobrang masigasig na para kumasintesya. 4 na taon kong binuluya sa loob ng bilangguan. Ngayon, gusto niyo patawarin ko na naman siya. Dahil kakausapin ako ng emong yan. Paring Karyas, huwag kang magsasaltaan tapos. Hoy, Jagal! Ito ang itaga niyo sa bato. Kapag ako nakuha sa arreglo, noong padrino sinasabi ninyo. Nakita yung post niyo yun? Yung pinakamatas? Akitin ko yan! Yabang. Pare ko, hindi lamang yan. Hindi ko lamang akitin. Iwawagay-way ko may bandil ng Pilipino. Sino po sa kanila si Mang Karyas? Ako bakit? Magandang gabi ho sa inyo, Mang Karyas. Ako si Emong Sanchez ho. Ngayon? Kung maaari ho sana makausap ko muna kayo sandali. Tungkol kay Sarento Quintiliano. Oo. Kung ako ikaw, hindi na ako mag-aksayang panahon. Dahil ang sagot ko sa'yo, hindi. Mang Karyas, sana ho, pakinggan niyo muna ho ako. Napakinggan ko na. Di ba yun din? Hindi. Mang Karyas, kasi ano man ho masama ron na makausap ko kayo kahit na 5 minutos man lamang ho. Siya nga naman paring Karyas. Ano naman ang sama nun? E di pagbigyan mo na siya. Naman. Bigyan mo na. Bigyan mo na, para Karyas. Bakit 5 minutos lang? Kahit na magdamag.
Pakikinggan kita. Trasetas, doon ka mag-aksaya ng laway mo. Tuloy ka. Bata, tapusin yan, ha? Apurahan yan. Ayos, boss. O, Nanding. Matatapos na ba yan? Matatapos na. Huwag ka na munang umalis. May lalamahin tayo mamayang gabi. Oo, wala naman ako pupuntahan eh. Areglado. Parang hindi hinipo ito ah. Hindi walang gumagawa eh. Hoy! Sino ba nakadestino dito, ha? Hoy, lika nga rito! Hoy! Teo! Teo! Ba't hindi mo ginawa ito, ha? Oh, tayo magkausap dito, ha? Ba't hanggang kayo nakataas pa yan? Oo nga eh. Pinahabol kita kanina kasi kailangan ng pambili ng pyesa. Eh ayaw naman namin palitan ng hindi ka nakaharap. Baka mamaya sabihin mo, dinadaya ka namin. Maraming kaabla! Kailangan ko yung kotse ko. Gagamitin mo yan. Kung kaya mong gawin ang hindi pinapalitan ng pyesa, gawin mo. Masisira lang talyer ko sa'yo. Hindi yung mananakit ka lang. Dito! Ako na. Pare. Oh, di ba pare? Tingnan mo. Di ba? Bagong-bago yan pare. May fog light pa yan, oh. Para kung sakaling pupunta kang Tagaytay at maraming fog, hindi ka naman, makakakita ka kagad. Tingnan mo, pare. Tatlo-tatlo na scan mo, hindi ka pabayad ng isa. Ito na naman. Pare, magandang pasok ng negosyo. Pasok ang pera. Kaya bili naman ako ng sasakyan. Ito naman, oh. Hindi pare, mabuti na yung nagtatabi para pagdating sa dulo, may bubunutin. Pare, alam mo, pag nandiyan ang pera, ibili mo nang ibili. Hindi ka tulad mo, pare. Ang dami-dami mong pera, pero pa jeep-jeep ka lang. Eh, kaya ka lang naman nagkaroon ng apartment at saka mga pampasaherong jeep. Dahil yung asawa mo, si Maring Chayong, kamag-anak yata si Nat King Cole. Masyadong natmako. Pare, ganito gawin mo. Si Mare, kumbinsin mo na ibenta yung mga apartment niya at saka yung mga jeep. Para naka-Mercedes-Benz ka, air condition, para may madaan na kang putik, hindi ka maano, walang alikabok. Nakaputi ka pa naman. Oo, tingnan mo na. Sige na pare, kumbinsin mo na si Mare para makapamasyal naman tayo sa Mercedes-Benz. Hindi pare, walang halong biro. Balita ko pare, nagsusugal ka na naman. Oo. Hindi pare, hindi na. 10 taon na, hindi na. I'll never go to the place, pare. Puro negosyo na lang inaasikaso ko. Tayo na pare, lakad tayo. Pare, hindi ako makakasama eh. Na May naman? Pupuntahan ko, barbero ko. Si Shanong? Oo. May cancer nga raw yun. Yun ang balita pare. Eh kung bababad ka ron, hindi ka na makakasama sa Pero kailangan pasyalan ko. O di sige, kung makakasibat ka na lang ng mga agad, sumunod ka na lang sa pupuntahan natin. Alam na naman kung saan yun ba? Sige. O sige. Sige pare. Huwag mo na, pumasok na. Halika, Emong. Dito ka maupo sa tabi ko. Kamusta ho kayo, Masyanong? Salamat naman, Emong. Pinaunlakan mo ko. Ba't naman ho hindi? Matagal na ho tayo magkasama. Oo, matagal na. Higit na 20 taon. 20 taon na kitang ginugupitan, ano? Naalala mo ba yung umakit ka sa puno ng bayabas ni Ma'am Victor? Nung makita ka niya, hinabol ka niya. Ginawa bundag ka. Tumapak ka doon sa bakod, nagbigay naman ng bakod. Naku, nasugatan ka. Nandiyan pa ba yung peklat mo sa tuhod? Nandito pa ho. Ang kapatid niya sa private room. Ayaw naman akong papasukin. Ang mabuti pa, Tol. Umuwi ka na muna. Ako na maiwan dito. Hindi, Tol.
Problema ko to. Kailangan harapin ko. Pare, kinalulungkot ko nangyari. Aksidente, pare. Tsaka kung may magagawa akong tulong, sabihin mo lang. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Lalong-lalo na. Hindi ako nakikipag-usap sa taong malapit ng namatay. Pinakamabuting gawin mo, Tol, isara mo muna yung shop mo at umuwi muna kayo ni Maria sa kanyang probinsya habang inaayos ko itong gusot mo. Di maaari, Tol. Alam ko nag-aalala ka. Pero bayaan mo ako lumutas ang problema ko. Huwag ka na sana makialam. Tol, maaari ba kita hindi alalahanin, kapatid kita? Oo, pero matanda na ako. May pamilya na. Ayokong habang buhay, pasanin mo ang mga problema ko. Bayaan mo tumindig ako sa sarili kong paa. Mga pagtamay nga ng paning akong arili mo kawangon nanggaw pasalig sa gugma mo. Lilimalubad kining pagbati bisan sa unsang katarungan iunsa pa'y bilining kinabuhi kung sa gugma mo hinikawan. Inakong nagili ka mo tuon sa mga pagtamay nga ng akong arili mo kawangon nanggaw pasalig sa gugma mo. Malaking tulong ang magagawa ng iba pa sa akin, Alex. At pinangangako ko naman na hindi aabuti na isang buwan. Mababayaran kong lahat. Pati ang interest. Sigurado ba to, Jimmy? Sigurado.